Kita niyo yung ano ni Krishna dito na part niya. So medyo umayat siya, no? Magandang araw mga kaalagad. So sa video ito mga kaalagad, subukan ko pong i-react on the spot itong live ni Krishna 5 hours ago na ito. Kasi 2 araw na po siyang walang upload, pero sa 2 araw na po yan mga kaalagad is nagla-live po siya. So sa mga hindi pa nakapanood kung ano yung mga topic ni Krishna dun sa kanyang live, i-check nyo lang mga kaalagad sa kanyang YouTube channel. So tara mga kaalagad, simulan na po natin. So ayun mga kaalagad, magpapacheck up pala si Krishna ngayong araw mga kaalagad kasi sobrang pagod na daw siya at wala na siyang nagagawa. At sa mga oras na ito mga kaalagad siguro tapos na siya makapag-check up kasi ginawa ko itong video mga kaalagad is 1:00 na ng hapon, tapos itong live ni Krishna is 5 hours ago na. So nag-live siya siguro mga 7 AM, 8 AM, no? Kaninang umaga pala itong live niya. So medyo na late ako mga kaalagad. So after that daw niya dito magluto ng kanilang pang-umagahan is maliligo siya. Pero sa pagkakaalam ko mga kaalagad, sa akin lang ito mga kaalagad ha, kasi noong January mga kaalagad, nagka-ulcer din ako. Tapos ayun, iwan ko ba kung normal lang ba talaga sa may ulcer, tapos lalagnatin ka din. Magkasama ba yun ba talaga mga kaalagad? Hindi ba pwedeng ulcer lang tapos walang lagnat? Basta ako same din sa sitwasyon ni Krishna dito na may ulcer tapos nilagnat. Pero ayon kay Krishna dito na maliligo daw siya. Ayun nga kasi may lakad siya magpa-check up. Pero ayun nga, nilalagnat nga siya, di ba? Doon sa mga video niya, sa mga live niya kahapon, so sinabi niya na nilagnat daw siya. So sa pagkakaalam ko kasi dito sa amin is kapag lalagnatin ka talaga is bawal kang maligo. May iba din kasi na ano, iwan ko ba mga kaalagad, nalilito din ako kung kapag may lagnat ka ba, okay lang ba na iligo? Basta yung kinalakihan namin dito talaga mga kaalagad, dito sa province namin, turo ng lolo ko mga kaalagad, mama ko, na kapag may lagnat ka talaga at hindi maganda yung pakiramdam mo is bawal kaming maligo. Gagamutin lang kami, inom lang kami ng mga herbal, mga tabletas. Tapos pag okay na kami talaga, na totally okay na, diyan na po kami papayagang maligo. So medyo nag-alala ako dito sa sinabi ni Krishna, pero siguro ito yung nakasanayan nila, no, na okay lang maligo pag nilagnat sila. So share ko lang mga kalagad, no. Yun, medyo nalilito ako dun sa part na yan. Kayo mga kalagad, ano bang pinaniniwalaan nyo sa bagay na yan? At yung nagsusuka daw siya dito mga kaalagad, tapos yung suka niya is color yellow. So ganun po talaga yung ulcer. Ganun din yung suka ko nung nagka-ulcer ako, kasi dahil nagka-color yellow yan kasi walang laman yung tiyan mo. Kasi the time na nagka-ulcer ako talaga is hindi ka makakaramdam ng gutom kahit maliit lang yung kinain mo sa isang araw, 2 araw, pero hindi ka makaramdam ng gutom, feel mo okay ka lang, no? So ayun, magtataka ka na lang kung bakit. Tapos magsusuka ka ng yellow kasi ano pa bang, wala ka nang masusuka kasi walang laman yung tiyan mo. Kung meron man, konti lang, no? Tapos share ko lang sa inyo mga kalagad, sinabi ko na din ito sa isa kong video mga kalagad, na nung nagka-ulcer ako mga kalagad, hindi ako nagpa-check up. Ang ginamot ko lang doon, nag-research ako sa Facebook. Tapos ang kadalasan na nandoon is dahon daw ng malunggay. So yun po yung ginaya ko mga kaalagad. Pero ang pamamaraan nila doon mga kaalagad sa mga video sa Facebook is dahon ng malunggay, tapos balutin nila ng tila mga kaalagad, tapos dikdikin ng mano-mano. So sinubukan ko yun mga kaalagad. Sobrang hirap mga kaalagad. Tapos yung dahon is hindi gaanong napino. So ang ginawa ko mga kaalagad, naghanap ako ng blender. Tapos ayun, blender ko yung dahon ng malunggay. Tapos yung katas lang talaga, piniga ko ng husto mga kaalagad, nilagay ko sa baso, tapos nilagyan ko ng konting maligamgam, no, medyo mainit na tubig. Tapos yun yung ininom ko mga kaalagad. Parang nakatatlong beses ako mga kaalagad doon bago ako tuluyang okay na talaga mga kaalagad. So share ko lang sa inyo mga kaalagad, no. Tapos that time mga kaalagad, ang kinain ko talaga na parang 2 linggo is hindi yung mga pagkain kasi like oily, hindi tatanggapin, no. Masakit kasi yung dibdib mo diyan kapag ulcer ka. Dibdib ba dito sa part ng dito sa gitna ba, yung sa ibabaw ng pusod mo, masakit yan dito na part kapag may ulcer ka. Tapos yung mga oily foods hindi tinatanggap, binabalik, sinusuka yan pabalik. Nung nagka-ulcer ako, lagi ako nagsusuka. So 2 linggo mga kalagad na yung kinakain ko lang is lugaw. Lagi lang akong naglulugaw, tapos ang partner lagi is hinog na saging, no? Hinog na saging. So yun po yung kinakain ko ng mga 2 linggo. So at saka doon ako nagpaunti-unting kumain ng mga pagkain na like isda, like kanina na hindi lugaw. Yun, pero unti-unti lang, hindi ko binigla na kumakain ako ng mga parang mga matitigas like that, like mga rice, no, mga isda, yung mga ganun. So parang 2 linggo ako naglugaw at saging mga kalagad, hanggang unti-unting bumalik na talaga yung gana ko. Kasi kapag may ulcer ka, wala ka talagang gana kumain. Tapos ayun, yung pan din, tinapay, isa din yun sa mga kinakain ko noon. Pero yung tinapay na walang palaman, kasi bawal din yung kapag may ulcer ka, nag-research kasi ako mga kalagad, bawal din yung matamis kapag may ulcer ka.
So yung binili kong tinapay is yung like sliced bread pala yung binili ko mga kalagad. So yun, share ko lang mga kalagad, no. So tara kalagad, ipagpatuloy natin. So siguro sa mga oras ngayon mga kaalagad, tapos na magpa-check up si Chris na. So siguro naresitahan na siya ng gamot. So may gamot naman daw talaga diyan na para sa ulcer na daw talaga sobrang epektibo at napapagaling ka talaga. So sana mabuti na lang dahil nagbago yung isip ni Chris na at tuluyan na siyang nagpa-check up, no? Kasi doon sa isang sa mga latest vlog niya yon na sinabi niya na parang ayaw niya magpa-check up. Pero ayun nga, yung family niya gustong magpa-check up siya. Pero siya is ayaw daw niya. Pero sinabi naman niya doon sa live na magpapa-check up siya bukas. So medyo nalito nga ako kung ano ba talaga ang totoo. So medyo nagdalawang isip siguro si Chris na. Pero ngayon as kalagad, masaya ako kalagad dahil ayun, nagbago yung isip niya at na-finalize na magpa-check up na siya ngayong araw. Kasi disturbo talaga yan sa mga ginagawa niya, no, sa pagbablog. Yung lawas ang kapital. Sa Bisaya pa, lawas ang puhunan na to, dahil Chris. So mga kaalagad, habang nanood ako ng live ni Chris na, nakita ko itong mga comments sa mga kaalagad natin dito sa gilid. May nagsabi dito na Alpine. So nakalimutan ko mga kaalagad na isa din tong Alpine pala na iniinom ko that time na nagka-ulcer ako. Pero iinumin yan mga kaalagad. Tama ba yung ginawa ko? Kasi ayun, nagtanong-tanong din ako that time. Yung Alpine iinumin ko lang mga kaalagad kapag bago na akong gising sa umaga, no? Kaya yung wala pang laman yung tiyan ko, saka ako iinom ng isang Alpine, no? Uubusin ko talaga yan, no? Sa isang araw, isang Alpine yung iniinom ko. So sana, no? So siguro naman sana may makapagsabi ni Chris na magbili din ng Alpine kahit pang lang ba, may tulong din sa ulcer niya. At kung wala man, sana mabasa ni Chris na yung comment ng mga kaalagad natin tungkol dito, no? Yung nabili kong Alpine mga kalagad, medyo bandami. So hanggang ngayon nga may isa na hindi ko na inom the time kasi ayun, sawa ng Panginoon, naging totally okay ako. So hindi ko na kailangan uminom. So may isa pa nga dito, no, na ayun, hindi ko pa nainom. Pansin ko lang din mga kaalagad, no, na bawat live ni Chris na hindi talaga nawawala yung nag-send ng gift. Ito like ganito, yung nagsisend ng pera dito sa kanyang live. Dito kasi sa YouTube mga kaalagad, tulad din ito ni TikTok na pwede kang mag-send ng gift. Pero ayun nga, sa mga lang ma-afford, sa mga nakaka-afford lang ito. So masaya din ako mga kaalagad na kahit papaano malaking tulong na po yan din kay Chris na ito mga sinesend ng mga kaalagad natin sa kanya, no? Ito po ay napupunta din sa YouTube channel ni Chris na itong perang ito, no? Sabay po ito i-payout niya sa kanyang sahod. So ayun, maraming salamat para sa inyo, no, mga kaalagad. Nagluto si Chris na dito ng ulam nila. So siguro hindi gaano siguro may gana lang kumain si Chris na, no? Hindi gaano, mild lang siguro yung ulcer niya kasi nagluto pa siya ng ulam dito no? So nakakakain pa siguro siya ng ganyan. Kasi ako that time, hindi tinatanggap yan ng tiyan ko. That time na inulcer ako, yung mga like ginisa na mga ulam. So siguro yung sa akin dala na may kasama na din yung siguro pasmo. Ano bang kaibahan sa guys? Ulcer at sa pasmo. Ano bang tawag sa Tagalog yung pasmo na yan, no? Magkaiba ba yan sila, mga kalagad? So ayun nga kay Chris na lagi daw siyang nagugutom pero yung tiyan niya is ayun siya is wala. Sabi ni Chris na dito mga kalagad na lagi daw siyang nagugutom pero wala daw siyang ganang kumain, no? So na-share din niya dito na hindi daw siya natatain na, medyo mga ilang araw na siguro. So ganyan talaga mga kalagad kapag may ulcer ka. Ganun din ako. Sabi ni Chris na dito mga kalagad na palagi daw siyang nagugutom pero wala naman daw siyang gana kumain kasi feel niya sa tiyan niya is busog siya, tapos hindi na daw siya nakakakain ng mga ilang araw. So ganun talaga mga kalagad kapag ulcer ka, no? Sobrang nakarelate ako dito Chris kasi ako 2 linggo din akong may ulcer mga kalagad, tapos 2 linggo din akong hindi nakakain. Kasi normaling din yan kasi kung ano naman yung itatain mo, wala namang laman ang tiyan mo kasi wala kang ganang kumain. Feel mo lang talaga yan Chris na busog ka pero ang totoo is hindi ka busog, walang laman yung tiyan mo. So siguro ganyan talaga yung nararamdaman kapag may ulcer ka. Pero wag kang maniwala diyan, no? Mapanlin lang ang sakit na yan. Wag kang maniwala na busog ka Chris, no? Payo ko bilang kalagad. So ang gagawin mo Chris, no? Na sa oras, wag kang magdepende diyan sa nararamdaman sa tiyan mo na busog ka. Ang gagawin mo Chris,
lagi mong bantayan ang oras. Alam mo naman siguro yung tamang oras sa pagkain, no? Sa umaga 7 AM, sa tanghali pwede 11:30, yung ganon, sa hapunan 7 PM. So doon kakain ka talaga sa mga oras na yan. So kahit busog ka pa, feel mo busog ka pa, pero kasi yun yung nakasanayan natin, no, bilang tao. Yun talaga yung routine natin na 3 beses sa isang araw, at yun din yung routine talaga at tama na oras sa pagkain. So pagdating ng oras na sa mga oras na yan, Chris, pilitin mo na may maipasok ka sa tiyan mo na pagkain, no? Wag kang magpalin lang sa busog-busog, feel mo na busog ka. Pilitin mo talaga, Chris, kasi yun din ang isa sa gamot diyan hanggang sa magiging okay ka, no? Hanggang sa tuluyan ng tatanggap na ng pagkain yung tiyan mo. So kung advice ko lang sa'yo, hindi mo naman mapanood siguro itong video ko, pero sa mga kaalagad ko dyan, advice ko talaga kay Chris na mga kaalagad na sa ngayon, mahirap pa talaga siguro lumunok ng mga matitigas na pagkain. So sa ngayon ano na lang siya, mahirap mag ng pagkain, at kapag may ulcer ka mga kalagad, may pinipili ang sikmura natin na may mga pagkain na binabalik nila kahit anong pilit mong subo, binabalik nila, sinusuka mo pa rin yan. Isa na dyan yung oily, talaga oily, hindi ka pwede sa oily kapag may ulcer ka. Kaya sana kung may makapagpayo, no, may makapag-abot dito kay Chris na sa ngayon, ma-advise ko sa kanya na lugaw at hinog na saging lang muna yung ano niya, nang sa ganon hindi mabalik yung kinain, hindi niya masusuka kasi sayang lang din, no? Parang anuhin kasi niyan ludon ka ba, yung parang mandiri yung lalamunan mo sa pagkain, yung sinusuka mo, kahit masarap naman yung kinakain mo, masarap para sa iyo, pero inaayawan ng lalamunan mo mga kaalagad. So yun, mahirap yan na mga ilang araw kang hindi ka natatae, pero wag kang masyadong kabahan dyan, Chris, kasi hindi ka talaga matatae kasi wala namang laman ang tiyan mo. So mahirap naman na itain natin yung bituka natin mga kaalagad. So ayun, no, so naawa ako dito kay Chris na, no. So pero sa ngayon pansin ko sa mukha na medyo maliwalas na konti, at yung lips niya medyo red na. Nung nasa kahapon kasi sa video niya, kung live niya ba yon, nung nasa bundok siya, medyo maputla talaga siya. So mabuti na nga nasabi ko nga doon mga kalagad na mabuti nagsama siya ng mga bata nung nasa bundok siya, kasi hindi natin alam yung mga pangyayari, kasi namutla na siya. So sobrang hirap sa sitwasyon ni Chris na ngayon mga kalagad, kasi kahit may dinaramdam siya, nag-iisip din siya ng na makapag-upload siya. So siguro yun yung ginawa niya kahapon, kahit sobrang pagod pa siya, is pinilit niyang pumunta doon sa kanyang kambingan para may mai-vlog siya. So consequence na talaga yan, Chris, no? Consequence na din talaga yan sa hindi ko na sabihin sa ito na consequence na yan sa pagkatigas ng ulo mo. So lesson learned na yan, Chris. So sana hindi na maulit yan sa'yo, kasi sayang pagbablog yung trabaho mo, tapos hindi mo magagawa ang mga bagay na yan, Chris, kapag may sakit ka. Nilalagnat daw siya pagkagabi. So dala na yan ng ulcer, Chris. Nung ako nga mga kaalagad, the time na nag-ulcer ako, bawat gabi talaga pinagpawisan ako, dahil hindi naman malamig ang panahon that time, pero sobrang parang hindi mo maintindihan kasi nilalamig yung katawan mo, pero hindi sa labas ng balat mo, parang mainit siya kasi pagpawisan ka ng husto. No, sa isang gabi nakailang bihis ako that time mga kalagad, pero sa loob ng laman mo, sa loob ng katawan mo, sobrang ginaw. No, isipin mo yun, sobrang ginaw sa loob ng katawan mo, pero sa labas ng balat mo sobrang init, kaya pinagpawisan ka. Yun yung niraramdaman ko talaga nung mga ko guys, nung nagka-ulcer ako mga kalagad. Iwan ko ba, ako kinabahan din ako that time. Ano bang explanation doon, bakit yun ang mararamdaman nyo? Sobrang ginaw, nanginginig nga ako guys habang natutulog. Sinamahan niya ako ni Mama noon kasi ayun, binantayan niya ako, no? sobrang hirap kapag may ulcer ka talaga. Kita niyo yung ni Chris na dito na part niya. So medyo umayat siya, no? So ako that time mga kaalagad, nakakapaya talaga ang ulcer, lalo na kapag hindi mo agad ito nagapan. Inabutan ito ng mga ilang araw, kasi mga ilang araw ka din walang maayos na kain yan. So grabe, guguho talaga yung katawan mo, no? Parang the flash ba, parang kidlat lang na sobrang bilis mong mapayat dyan sa ulcer na yan. So ayun nga, no, napaisip na ako that time na yung mga nagda-diet na babae, kung atakihin niya ng ulcer, no, yung gustong magpapayat, nako, sobrang effective ng ulcer sa pagpapayat, guys. Kung alam niyo lang, ako that time, grabe, halos maano na ng hangin mataba ako guys, medyo mataba ako, sakto lang yung katawan ko, medyo maliit din yung braso ko, pero nung nagka-ulcer ako, ay nako, lumaylay talaga, parang buto. Kasi isipin mo yun, 2 linggo, malapit na kalahating buwan, walang maayos na kain. So sana si Chris naman nagpa-check up naman siya ngayong araw. So maresitahan na siya ng gamot. Kasi sabi kasi ng iilan na may gamot talaga dito na effective daw talaga kapag magpa-check up ka agad-agad daw talaga mawala yung ulcer mo sa mga ilang inom lang.
So mabuti yan Chris, no, kung nagpa-check up ka agad. Kasi ayun, no, medyo pumayat ka na. Kapag hindi ka nagpa-check up, tapos tuloy-tuloy lang yung ganyan mo, nako, mangangayayat ka talaga. Isa din sa rason kung bakit wag ka munang kakain ng matigas. Kasi isa din yun sa rason kung bakit hindi ka, kung malulunok mo man yung matitigas na pagkain, like rice, like isda, matigas na kasi yan kapag may ulcer ka. Kapag malunok mo kasi yan, medyo mahaba yung proseso sa pag-digest. So, at medyo matigas din yung nabubuo sa dumi mo. So, kaya mahirapan ka na tumae. So, kaya nga isa sa mga rason na lugaw at saging yung in-advise nila sa akin na kainin, nang sa ganon po ay makakatae lang ako, no? Pero kapag tatay ka, kapag yun yung kakainin mo, so sorry sa mga kumakain dyan, no? Sorry, excuse me sa inyo mga kalagad. So, pakunti-kunti lang, pero at least hindi naiipon sa tiyan mo, no? Gaya nitong kalagayan ni Krishna. Pero siguro kapag mabigyan na siya na ito ng gamot, nakakaawa si Krishna dito, no? Yung sitwasyon niya na sobrang pagod niya, sinabi niya, pero pinilit niya pa rin magluto ng pagkain ng ulam nila ba. So tapos alam mo yung boses niya na siguro sobrang siguro niya ngayon ba, yung parang walang gana kang kumilos. Tapos pero pinipilit niya, 'di ba? So ito ba yung nakuha yung i-bash, no, sa mga aso diyan na laging tahol ng tahol kahit saang post tinitira pa rin si Krishna. So obserbahan niyo kung dapat ba ninyong pagkomenta ng ganyan itong batang to, ha? So hindi wala ba kayong konsensya, no? Tingnan niyo yung bahay niya, nasa lola niya, yung bahay niya, probinsya talaga, na parang antique yung bahay nila, no? Parang simple lang na babae, lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw, tapos nagkasakit pa, tapos makakabasa pa ng mga comment yung masasakit, yung iba medyo wala na talaga, sobrang foul na. So isipin niyo yun, mga nanay, magbago na po kayo. Kung hindi nyo man kayang suportahan si Krishna, okay lang po, huwag kayong manood. Pero iwasan nyo naman na makakasakit kayo. Yung iba hindi makapagpigil pupunta talaga sa vlog, sa post ni Krishna at doon mag-bash. So malaki ang chance na mababasa yan ni Krishna, no? So iwasan nyo na lang po na mang-bash sa kanya. Nang sa ganun wala po kayong taong nasasaktan ba. Kung hindi nyo man siya gusto, huwag nyo yung panoorin, no? I-subscribe nyo siya. Kasi nag-subscribe lang kayo, nag-follow lang kayo kapag nasa ginawa nyo lang yan, nang sa ganun updated kayo kapag may bago siyang post nang sa ganun makapag-bash na naman ulit kayo. Parang wala kayong anak na babae. Tingnan niyo yung sitwasyon ni Krishna ngayon. Sobrang nakakaawa. So try nyo panoorin itong live niya, yung boses niya. Try nyo, baka may ma-realize kayo ba na hindi pala dapat i-bash to, hindi pala dapat ipagkomentan tong batang to. Ganun. Kung hindi man kayo nagustuhan sa kanya dahil sa ng issue na yun, kalimutan niyo na po yun, no? At kung hindi niyo kayang suportahan siya, pagkatapos yung kalimutan nyo yung hate niya dahil doon sa nangyari, huwag na lang po kayong manood sa mga vlog niya, huwag na lang po kayong makibasa sa mga post niya. Simple lang po yun mga nanay, no? Isipin nyo, may mga anak kayo, siguro naman may mga anak kayo, may mga apo. Isipin nyo, kapag yung apo or mga anak nyo yung pagkomentan ng ganyan, pagsabihan ng ganyan, ikakasaya nyo ba? So, paniguro, magagalit pa kayo. So, sana ma-realize nyo yan, no? Hindi talaga deserve ni Krishna yung mga ganyan, yung pang-hate nyo sa kanya. So, ayun mga kalagad, no? Hindi natin mai-deny na medyo pumayat talaga si Krishna dahil sa dinaramdam niya ngayong sakit mga kaalagad. Pero ayun, makakabawi din yan kapag okay na, wala na yung ulcer niya, babalik na yung gana sa kain niya, tataba din niya, no? So nakakalungkot lang, pero hindi yan pabayaan ni Lord si Krishna, no? Hindi niya hayaan hindi gagaling din yan mga kaalagad. At bawi na lang tayo, no? So bawi na lang tayo sa pag mag-marathon sa mga i-upload niyang mga video niya soon kapag ma-okay na siya. So sana araw-araw na siya may upload kapag okay na siya mga kaalagad, no? So ayun, thank you mga kalagad sa panood for this video. So abang-abang lang tayo. So baka may vlog si Krishna doon sa check up nila ngayong araw. So abang-abang lang tayo, no? So sana next live ni Krishna or next upload niya is okay na siya. Wala na siyang dinaramdam ba. So in God's will, sana lang. So yun mga kalagad, thank you for this video. Yun lang mga kalagad. Subscribe my YouTube channel mga kalagad kung pwede, at like itong video mga kalagad, at maraming salamat sa inyo lahat. God bless.